Hello, 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 good evening. Aga Ma'am Joey, good PM. Oo, kasi dapat mga bandang mga 11, ano na tayo, tulog na tayo. Please excuse me for being absent. I have a COVID, but I attended a wedding. Hi VM, thank you for the heart me. Nakakaloka. Mine green, madam. Ganda, no? Ganda nitong hoodie, no? Totoo nga yung si PBBM pumunta ng kasal. Well, apparently, oo. Kasi yung mga BBM vloggers, sinasabi nila na totoo na nandun si BBM. Ayun. Ay, teka lang ah. Teka lang ah. Ma'am, present po. Hindi ako late. Sabi, hindi. Ay, teka lang ah. Teka lang ah. Ma'am, present po. Hindi ako late. Sabi, hindi. Ano, no? Actually, ganito. I-ano lang natin yung issue dyan tungkol doon sa kay PBBM. Okay. Remember, in the Presidential Communications Office, they posted that PBBM had so many activities on that day. Nagpunta siya sa nag-inspection ng Kadiwa stores, nag-family day siya with OP employees sa Malacanang. Tapos, marami siya mga activities eh. And then, in the afternoon, umattend siya ng kasal ng accuser at saka ng Aboiti's wedding. Ganon. And then, December 3, hinahanap na siya ng, well, he can't be found. He issued a statement on December 3, pero hindi na siya makita. Hindi siya there's no video message or whatsoever. December 2 ng gabi, 7.6 earthquake hit Mindanao. And such event is huge, no? Kasi 7.6 is no joke. Okay? It is something that would need close monitoring and I do not really demand PBBM to be there immediately or things like that. Hindi naman tayo ganun kababaw. However, nilindol ng bonggang-bongga yung Mindanao ng December 2 ng gabi. Tapos, December 3 ng umaga, binomba ang Marawi. Ganon. So ngayon, ang problema kasi dito, nasa gitna ng natural calamity ang Mindanao. Nasa gitna ng pag-atake. And then, we can't feel that we have a leader. Ganon. Hanggang ngayon, so lumilindol pa rin. Correct, di ba parang 1,800 aftershocks yung naranasan ng mga taga Mindanao? I mean, ang ano naman kasi sa mga Mindanaon, yung to be just to be real ha, etong mga taga Mindanao kasi hindi rin kasi reklamador eh. I mean, every time na makakaranas sila ng sakuna and everything, hindi reklamador ang mga taga Mindanao eh. So they are not really the ones who are complaining. Okay? Ako, I really feel bad para sa mga taga Mindanao na hindi reklamador. Alam mo 'yon? Parang sa akin kasi, I think a video message would have been very appropriate on December 3. However, they said that the president, nung Monday ng gabi, sabi nila, ang tawag dito, nung Monday ng gabi, ang sabi nila, na COVID. Remember, Monday ng hapon, naglabas ng statement si Inday Sara na disagree siya sa peace talks and amnesty na ginawa ng presidente.
So, yun. Hindi ko magets kung ano yung point ng COVID. So, are you saying na kaya siya may COVID, kaya siya hindi makagawa ng, hindi siya makavisit sa Mindanao, or hindi siya makapag-video message, or things like that? Are they saying na because of COVID, kaya hindi niya nagawa yung mga yon? Again, it doesn't make sense because the Presidential Communications Office posted pictures of PBBM working, may pinirmahan pa raw batas, inaral at inano, and is actually going to attend all the scheduled meetings via Zoom. But there were reports that the President actually canceled those meetings. Ganon. Ang problem kasi, if the Presidential Communications Office would post that he's going to carry on yung mga duties niya, okay? Kung sinasabi nila na magke-carry on ang presidente, bakit hindi nakuhang gumawa ng video para sa mga kababayan nating nasa gitna ng pag-atake ng terorismo at natural calamity? I mean, 'di ba? Hindi naman sa ano, no? I mean, yung nangyayari kasi sa Mindanao is something that is worth paying attention to. And I'm pretty sure may ginagawa ang Pangulo and everything. Pero, you know, hindi naman unreasonable yung demand eh. Hindi naman sinasabi na, oy, kailangan nandun po kayo. Tingnan nyo po yung mga biktima ng lindol or things like that. But, to have a sense that they are being looked after. 'Di ba? Ayun. So, parang, sa akin kasi, parang, yun po yung problema dyan eh. Hindi yung ano eh, hindi lang yung parang, nagpunta ka sa kasal or whatsoever. Kasi parang ang dating, yung presidente, kaya niyang magpunta sa kasal na nakaschedule. Ang sinasabi ng mga Ensaymada vloggers, yung kasal daw kasi is matagal nang na-schedule. So pasensya na kayo mga taga Mindanao. Next time kasi nalilindulin kayo or atakihin kayo ng terorista, ipa-schedule nyo kasi. Ganun ba? Ganun ba? Hindi priority ang Mindanao, sabi ni Sahay. Ganyan yung message. Basically yan yung message na pinapadala. 'Di ba? And I don't think this administration would like that message to be sent across. So, yun yung hindi kasi naiintindi. Ang hindi ko naman maintindihan dito sa mga Ensaymada, sa mga vloggers ni BBM. Yung akala nyo, nakatulong kayo sa PR ni PBBM by saying, yes, December 2 ang kasal, hindi December 3. It's actually beside the point. 'Di ba? In fact, kaya nga tinatanong na asan ka ng December 3, 'di ba? Kasi parang ang sinasabi nga dito, ang mga allegation nga dito is that you were so tired. You were so tired that you weren't able to attend to the needs of the country by December 3. Hi, Erinea. Thank you for the gifts. Daming reklamo, binoto nyo, wag mag-expect next election ulit pabudol ulit, sabi ni Unity Pamor. Unity Pamor, pag bumoto ka po, ang political stand mo is not beholden to your vote. Yung pag-exercise mo ng vote, isang araw lang po yun. Ano sinasabi nito? Wag niyo pong ginagawang tanga ang sambayan ng Pilipino. Na, hindi ka pwedeng maging critical sa binoto mo ha, kasi binoto mo yan. Wala pong ganun. Ayun. Thank you, Monoduck. Monoduck, ikaw ba si Monoklista? Or ikaw yung nagsabi na you've been watching my live for 3 days already? Meron kasing isang mainstay din namin dito, nakikipag-discuss din yun, ang pangalan niya Monoklista. Ayan. Hindi po. Okay. Akala ko ikaw si Mono, baka lang additional account. Basta galing from Mindanao or Visayas,
para mapansin naman kami. Sa ate Facebook mo, hindi pa rin. Hindi pa rin pagka ang tawag dito, yung sa Facebook, no, pasensya na kayo kasi limited yung engagement ko. So ngayon, makakapag-react lang ako pagka pupunta ako dun sa main page ko, tas iisa-isahin ko yung comments. Ganon. So pagka may nag-notify, kasi usually, di ba, pagka check mo yung notification mo, tapos i-check mo isa-isa yung notification and then dun ka mag-i-engage from there. May violation po ba kayo? Wala! In good standing daw yung ano ko. Hello, Caliph. Maraming salamat sa mga pag-gifts. Ayan, maraming salamat, Caliph. And Sir Ronald Lim, salamat sa per-rose. Ayan. Nakakaloka. Hindi ko nga alam kung bakit. Kung bakit ganun. Ayun. Report mo anak sa Facebook engineering. Nag-request na po ako na i-troubleshoot. Nag-report na po ako ng technical problem. Kasi ilang araw ang sinasabi sa akin, baka raw ina-attempt na i-hack yung account ko. So, ang ginawa ko, nagpalit ako ng password. Wala pa rin, ganun pa rin, nothing's changed. Pagkatapos, ang sabi, baka shadow ban. Ako feeling ko naman talaga shadow ban ako. Kasi obvious yung engagement ko nanggagaling lang sa shares eh. Yung I don't think yung my page is being recommended and ganun. Hello, GL Pride. Thank you for the gifts. Kaya nyo bang maging critical kay Inday Sara? Oo naman. Ba't naman hindi? Hi, Kuya Miko! Nasa labas ka? Mute si Chris Cruz. Ano bang problema ni Chris Cruz? Try ko uninstall at install yung apps, ate. Hi, Felix! Hello. Nakauwi ka na? Spam. Spam si Chris Cruz. Hi po, anong nangyari kay PBBM at Sara? Ano ba yan? Parang, ano ba masasabi niyo kay Idol Bongbong at kay Inday Sara? Sabi ni user, si Duterte ay nakamarawi siege, umuwi agad ng Pilipinas. Totoo, 'di ba? So anyway, ang problem dun sa ako kasi kung isusumahin ko yung problema doon sa kasi 'di ba si Maharlika, sabi niya, ang mga allegation ni Maharlika, kaya ka hindi mahagilap at nag ka na meron kang COVID. Kasi ang sabi, lasing daw, or pagod, or whatsoever. And things that are also very harsh, coming from Maharlika, na kaya ka unavailable nung Sunday, nung December 3. Kasi pumarty ka ng bonggang-bongga. Ayun. Pumarty ka ng bonggang-bongga. Yun yung sinasabi. Okay. Ngayon, ang problem kasi dito, for me, yung mga ganitong bagay kasi dapat ina-address. Kasi, totoo ba na hindi ka makita? 'Di ba? Totoo bang hindi ka makita? Yes po, totoo pong hindi ka po makita. Nagpakita na ba ngayon? If we're going to look at the page of Presidential Communications Office, isa pa lang yung appearance ni BBM, yung pinakita nila na naka-face mask siya ng bonggang-bongga, na pumipirma raw siya ng Kinemerlu. 'Di ba? Inaway ko pa mga pinsan ko dahil kay Marco Shuta. Ngayon ako nahihiya sa kanila, sabi ni Jack. Well, Jack. BBM actually told us things that we wanted to hear nung 'di ba? Kumbaga, si Inday Sara nga naniwala kay BBM eh. 'Di ba? Ang bad trip dito kasi, and I think yung turning point for a lot of people is when PBBM started doing things opposite to what he said during the elections. Ganon. And sa totoo lang, you should take pride that you as a voter, even if you voted Marcos, hindi kayo nagdadalawang isip to criticize BBM. You do not think that you are beholden to the person
or to your vote na kailangan mo siyang panindigan kahit nawawasak na yung bansa. Kasi hindi yun ang totoong makabayan. Makamarcos ka, pero di ka makabayan. Pagka nanindigan ka kay BBM ngayon, kahit alam mo nang hindi maganda yung, meron siya mga desisyon na hindi maganda. So, ang sa akin, mas importanteng maging makabayan kaysa maging makapolitiko. 'Di ba? Ayun. Parang ikaw maka Duterte, sabi ni Bigoy, yeah, you can say so because I agree with their policies. Oo. But, I am not going to be silent pagka meron akong nakitang problema sa mga Duterte. And that is something that I have, expressed so many times. Meron akong mga bagay na hindi agree sa mga policies ni PBBM. Pero yeah, you can say, maka Duterte talaga ako. Yung mga policies ni Duterte, agree ako eh. Ganon din yung gusto kong mangyari eh. Ang problema, yung mga maka-Lenny, yung mga PBM lang, ganyan-ganyan. Hindi naman, kahit obvious na mali yung decision, diba? Naman kayo critical. Ate, mostly mga post ngayon na sumuporta kay BBM last election, nagsisisi na. Wala di talaga feel. Because of the broken promises. Binato ko po siya sa akala ipagpapatuloy ang nasalimulan ni Digo. Ngayon, kabaligtaran nangyayari. Diba? It's just so clear yung yung betrayal. It is just so clear. Like, for example, yung amnesty na yung en masse na amnesty na binigay ni PBBM sa Alex Bukayaw, sa yung mga left-leaning groups, tapos si PPNP, NDF, 'di ba? Parang talaga ba? And it's just so unacceptable. And the peace talks. Sobrang dami ng mga decisions ni PBBM. And now HOR is acting like the king of the town. And PBBM is not doing anything. Yung mas mahaba pa yung lag kaysa sa salita. Okay. Hirap si Kuya Mikong makakonect. Nakakaawang kalagayan ni Ka Eric at Doc Badoy. Well, they can definitely survive kung ano man yung nangyayari sa kanila. Pero yung kalapastangan ng ginawa nila kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine Badoy, unacceptable. Ayun. Yung parang, ito namang House of Representatives, tangina nyo, magtatanong lang sa inyo, papakulong nyo. 'Di ba? Di na tayo natuto. Lahat ng umupo may sariling interes, hindi para sa bayan, yung totoong leader. Na-tricks ka sa ang problema, the choices. It's really the choices. 'Di ba? Like for example, kaya nga yung iba, nadidisappoint sila kay Inday Sara kasi Inday Sara's policy is very, very agreeable to a lot of people, like myself. Kaso ang problema si Inday Sara, hindi siya masyadong ambitious. Kung ambitious siya na yung tumakbong presidente noong 2022 kasi siya yung leading sa survey nun eh. Ang problema, hindi tumakbo. Hindi siya ganun ka-ambitious. So, wala kang choice. You are torn between Lenny and BBM. 'Di ba? So, yun. 'Di ba? Kahit anong pili ang gawin mo, kung yung choices, wala naman dun talaga yung best, anong gagawin natin? 'Di ba? Ayun. Dapat tayong DDS, tandaan mo ang kongresong nanggisa kila Eric, wag sila iboto. Sabi ni Shop Online by Lay. Ito kasi yung problema dyan. For example, ako buwisit talaga ako sa pagmumukha ni Rep Suarez, JJ Suarez. Yung kasi parang, putang ina nito, grabe kakupalan. Yung parang, I was asking nicely. Yung may pag ganon pa si Kupal. Tapos yung parang,
ang bobo talaga ng mga tanong niya. Parang sa akin, parang putang ina nito, paano to nanalo? But he is not he is actually, he is a seasoned politician. He's a very, very established politician. Biruin mo, 9 years siyang naging gobernador ng Quezon Province. Ngayon, congressman siya. Parang second term yata niya as congressman ngayon. So what does that mean? Ibig sabihin, kahit anong bad trip ko kahit anong bad trip ko kay JJ Suarez, mananalo pa rin yan sa Quezon eh. 'Di ba? Hindi naman ako makakaboto sa hindi naman ako dun rehistrado. Dito ako sa Bulacan nakarehistro. That's the problem. That's the problem. So, kaya parang sa akin, we really need to think about reforming the system. Kasi yung ginawa nila kay Doc Lorraine at saka kay Eric, it's gonna happen again and again. Why? Because the system allows it. The system allows it. So ngayon, kahit anong galit natin kay Suarez, sino ba dito ang bumoboto sa Quezon? Dito sa live na to, sino ang taga Quezon at ilan kayo? 'Di ba? 'Di ba? Pro Chacha. Yes po, pro reform ako ever since. Grabe no, nakakasuka na talaga. Yes, Mami Chelsea. So yun, ako kaso di ko sila ganong kakilala. Ayun, Quezon ako. Ayan, okay. So 'di ba? Tingin ninyo next election sa Quezon, matatalo 'yan? QC ang voting ko, sabi ni si Haya. Quezon Province si Haya, hindi Quezon City. Ayan. Di ko yan binoto, sabi ni Aubrey. Ayan. Ayun. Laguna Mi, pero kilala ko yung Suarez, di na umunlad. Oo, yung diba? So yun. Puro kayo fake news, sana makulong ka din gaya ni Badoy. Sabi ni Albert. Albert, pinaakyat kita. Bilis. Paki-identify kung ano yung fake news ko. Bilis, magtuusan tayo dito. Bilis. Asa na yung si Albert Jade Santos. Bilis kong matapang, umakyat. Tas i-identify mo kung ano yung fake news. Bilis. O walang kaya. Walang kaya. Albert. Sabihin mo muna sa mga Congress nung patawag ako sa Congress. Ayun. Hi, Gear. Hi ate, good evening. Ano ng posisyon sa OVP? Bakit po? Meron bang bigay ng posisyon sa OVP? Meron bang bigay ng posisyon sa OVP? Taga-OVP ka po ba at bibigyan mo ka ng posisyon? Ayun. Hi, Gear. Hi ate. Bali okay ba ako? Parang may feedback. Di ba? Okay naman, oo. Okay. Yung sa yung pag-attend ni BBM sa sa kasal, ako naman wala namang problema doon. I mean parang di ko naka-attend na siya, umattend siya. Kaso nung mga time na yon, di ba, may lindol ba yon? Or, Nung gabi. di ba, may lindol or something, ganun. Tapos, the next day, nagkaroon ng morning ng bombing. So, nag-release ng statement. Pero, with the, floating issue regarding the peace talks, tapos yung parang, may mga tao parang hindi ba siya nakasense na aligaga yung ibang tao, lalo na yung mga mga Duterte supporters regarding do sa peace talks na pinagsasabi niya, hindi ba dapat parang kahit pa paano nagbigay siya ng kahit pa clip man lang na
nandito ako ngayon, tapos pinapanalangin ko or something ganun, yung parang in support man lang doon para sa mga tao na Oo. nagpapanik during that time. Oo, ang mensahe nga kasi gear ganito eh. Parang ang sinasabi nila dun sa ano, ang sinasabi nila dun sa kasal. Eh, nakaschedule kasi yung kasal eh, ganyan-ganyan, eme-eme. So parang, kaya nakapunta daw dun si BBM. Totoo, sa totoo lang, ako rin, wala rin namang problema kung nagpunta ng kasal si BBM eh. Kasi yung ako, accusar at saka yung aboitis, parehas close kay BBM yun eh. 'Di ba? So ngayon, parang hindi imposible na ma-invite talaga siya doon. Pero yung sasabihin kasi nung mga basahang vloggers ni BBM na hindi okay lang na ano, ang tawag dito, nakaschedule kasi yon ganyan-ganyan. Parang sinabi nyo na din doon sa mga taga Mindanao na kayo kasi, mga problema nyo dyan sa Mindanao, i-schedule nyo para mapansin kayo ni BBM. 'Di ba? Ano ba So, yun sa mag-mute? mga concerns ko. Ewan ko, baka i-topic nyo later on pa further. So, ang second nga concern ko is, kung pumunta siya doon, tapos nag-test siya ng positive by December 4 or 5, so, meaning to say, carrier na siya nung 2. So, sino kaya ang nag-report na may COVID din sila? Si Lisa ba? Nagka-COVID? Yung mga tao bang nakasama nila may nag-positive ng COVID? At least, kito paano masabihin nyo, oh, yan yung proof na Ang diba? explanation kasi nila, Gear, ang explanation kasi nila, ngayon daw kasi, kapag ka negative ka, hindi mo na kailangan ng isolation. Kapag ka negative ka sa COVID, hindi mo na kailangang ma-isolate. So since nag-positive, yung nag-positive lang daw ang kailangang i-isolate. But even this narrative is very no? Kasi parang sa akin, okay, nag-positive si PBBM. So nag-positive siya, ano ba siya? Symptomatic ba siya or asymptomatic? Kung symptomatic siya, ano yung COVID niya? Mild, acute, severe, ganyan-ganyan. Ngayon, kung kunwari, kung acute yan or severe, bakit nakakatrabaho pa rin siya? 'Di ba? Kasi sabi niyo he can still carry on eh. The duties and responsibilities, mag-a-attend siya ng makakapagtrabaho siya. Isolated nga lang siya. Nasa isolation Pero lang siya. through telephone lang ha, walang video. Through telephone lang daw. Oo, kasi may hangover pa eh. Ayan, Sige, yung 'di ba? Ay, guys, welcome natin si Old School Pinoy sa TikTok. Ayan. Aaron, mag-video ka? Paano ba? Hindi ko alam kung paano eh. may Alam mo na soloista lagi ako eh. Oh, hindi ka marunong mag-video? Teka, ayan, invite kita. Ayun. In-invite kita i-open yung video mo. Ayan. saglit lang. Ayan! Bababa din ako, pero Hello po. tapusin ko lang yung yung mga gusto kong sabihin para at least kahit paano dire-diretso yung usapan niya ni Sir Old School. So, bali, yun nga yung concern ko din. Tapos, ngayon kasi, yung parang, walang yun nga, nasabi mo rin, no, parang walang feelings yung president para doon sa mga nangyayari sa Mindanao. Though, naman yun, opinion ko lang din naman yun. So, bala na kayo. So, ang pangatlo kasi, nakita ko ngayon yung issue sa Department of Agriculture na pinagyayabang ni Risa Ontiveros. Di sana, yung parang, yung mga ganitong issues, dapat, na-clarify na to eh. Kaso, parang totoo yung mga pinagsasabi ni Risa doon sa niya kasi pinagyayabang niya yung mga questions niya regarding doon sa mga pera na kung saan napupunta. So, yun, dapat maklarify ni BBM yun or ng Department of Agriculture na si Laurel. Kaso nga lang, hindi naman time ni Laurel yun eh. So, dapat si BBM na magsalita about it kasi siya yung first hand na may hawak ng Department of Agriculture. Yun lang. Bye-bye. Thank you. Baba na ako. Yeah, thank you, Gear. Ayan, may mga allegation kasi si Risa Ontiveros tungkol sa mga unliquidated funds sa Department of Agriculture. So, well, I do not know if the president is going to respond to it, but that's public funds. It needs some explaining. So,
dapat mag-explain siya doon sa mga sinasabi ni Senator Risa kung ilalabas niya yung mga ano, no, yung mga patunay doon sa mga allegations niya. Ayun. Yan nga yung hirap eh. Binigyan nila ng boses yung mga talagang nanggugulo lang. Akala kasi nila, kakampi nila. Hindi nila alam, pinapaikot lang sila ng mga terorista na yan. Tapos kita mo, unti-unti, sila rin naman ang guguluhin yan. Correct. Kaya nga tahimik yung mga dilaw ngayon eh. Oo. Actually, yung unity team, hindi na yung pula tsaka green. Hindi ko tuloy naisuot yung green ko. Kasi yung pula ko, pinamigay ko na eh. Nakaka ko ng gana pag nakikita ko eh. Oo. Ano, ang tawag dito, Aaron, ano yung turning point mo ng, ano, ng, dito sa, Kung paano ako nabudol. Yung Sabi na, unity, diretsuhin ano? na natin. Kung Oo. turning point ko kung bakit bigla akong hindi na sumuporta. oo, yung, kumbaga parang nag-iba na, parang hindi ito, this is not what I fought for. Yes, hindi talaga. Kasi alam naman ng lahat na during campaign, nag-resign pa ako sa trabaho Hmm, para lang magbigay ng 100 support sa Oo. unit team. oo. Di ba, dito rin sa TikTok, di ba, namigay pa ako ng mga hoodie, sarili kong pera yan. Lahat, pati sticker, kung ano-ano. Kasi naniniwala ako sa kanya dahil nga si Apo Lakay nun, maganda ang ginagawa. Oo. Tapos din, syempre, alam All naman nila, very hopeful eh. Lahat tayo very hopeful. yes, kasi higit sa lahat, nandun si Ate Inday. Kasi alam naman ng lahat, never kong sinabi na loyalista ako. Alam nila DDS ako. Kahit nga binira ko pa si Tatay Diggs nung ano, di ba? Nung sinabi niyang weak ang Pangulo. Di ba? Nag-away pa kami, pati si Senator Bongo. Kaya lang matigas talaga ang ulo ng mga anak eh. Oo. Nasa uli talaga yung pagsisisi. Kaya lang yung turning point dito, hindi mo kasi makita ng leadership kasi nung mga unang taon, di ba, inaaway ko pa si Maharlika, sila Bagong Lipunan, Oo. na wala pang isang taon yung Pangulo, hintayin natin mag-isang taon. Oo. Oo. Pero kaya lang, magdadalawang taon na, isa't kalahating taon na, wala pa rin nangyayari. Hmm. Tapos makita mo kahit sabihin niya na parang hindi natin walang i-impeach kay Inday. Pinakikinggan ba siya nung pinsan niya? Kung tutusin, hindi na nga, ang nagiging leader ngayon, yung pinsan niya. Tsaka yung asawa niya. No, siya yung malakas, di ba? Yes. Tsaka masakit pa dyan, kasi di ba nga, may mga barbero dyan sa tabi-tabi. Actually, hindi marites to na napulot mo lang kung kani-kanino. Talagang yung source ko, I invoke my right to self-incrimination sa Congress. Hindi ko rin po sasabihin kung sino yung source ko. Huwag po kayo mag-alala dahil baka yung source na yun, hindi na makapagpigil. Sumabog na din. Siya rin ang magsabi. Oh. Yes. Actually, yun, tapos nakita ko na lahat kung ano yung mga sinabi na rin, kung ano yung mga pinagagawa niya. Actually, yung pinagagawa niya naman, nakikita na rin natin. So, yung sinasabi nga nila na bumaligtad ako, hindi ako bumaligtad. Sila ang bulag. Bakit natin pagtatakpan? Sinabi ko nga, hindi naman ako nagmamahal sa politiko, nagmamahal ako sa bayan ko. Correct! Dahil yung bayan at yung politiko, nagpapalit-palit yan. Kung sila nga, di ba? Wala silang permanenteng kaibigan, wala silang permanenteng kaaway dyan sa politika. Pero yung pansariling interes, yan lang ang natitira sa kanila. Tsaka Diyos ko, nagugulat talaga ako, ba't hindi pa rin na-actionan yung partido lipad-lipad na yan. Kaya nagiging banana republic tayo, kung nakanino yung pondo, dun sila. Sila, correct. So ngayon, at least tayong mga ordinaryong Pilipino, tayo yung may prinsipyo. Oo. Sila nandito sa partido kasi nandito yung pondo. Ngayon naman nakikita nila, mas malakas to ngayon, lilipat na naman sila para sa pondo. Well, layer din kasi yung problem, Tito Aaron Yung, kumbaga, kagaya nitong, sabi ko nga kaninang tanghali, nag-quick live ako kaninang tanghali Ang problem kasi, even the most honest politician will actually be eaten alive by the system in Congress. Ganon. Kasi kung sabi ko nga, kunwari ako, honest akong kongresista, and I really want to bring development sa aking distrito, kunwari ganon. So how will I make it possible? 'Di ba? Yun yung problema
kailangan ko mag-build ng concession sa Congress. So, ibig sabihin, because I am one vote, I have to use my power of one vote wisely in order to get funds for my district, in order to get funding for the projects that I want for my district. 'Di ba? That's the problem. So, ibig sabihin, kumbaga, parang ibebenta mo talaga yung kaluluwa mo dyan. Actually, di ba yun nga yung sinasabi ko yun nga yung sinasabi ko. Marami nagme-message sa akin kongresista na wala talaga silang magawa. Kesa mawalan sila ng proyekto o pondo nila, hindi naman lahat, pasintabi na, hindi naman sinasabing lahat. Actually, marami talagang matino, kaya lang, ipit na ipit ka eh. Dahil ano magagawa mo kung wala kang magiging pondo? Pero ang trabaho naman talaga nilang normal is gumawa ng batas. Oo, ang Kung kukontra ka rin dyan, siyempre, numbers game. Kung meron kang resolusyon o bill na gustong ipapasa, isang boto ka lang. Ilan kayo dyan? 300 plus. Wala ring silbi. Kaya susunod ka talaga eh. Lalo na sa Panginoon. Lalo na nasa budget. Lalo na yung may hawak ng budget, di ba? So pag sinabi niyang tuwad, tutuwad ka, di ba? Yes. Kita mo nga yung iba, kumakahol na kumakahol eh. Natututo na rin sumigaw sa Congress eh. Oo. So, ngayon, kung kunwari ikaw, gusto mo ng ospital at alam mo na kailangan ng distrito mo ng ospital. So, how are you going to bring money in your district para magkaroon ng ospital doon? Bibenta mo yung kaluluwa mo doon sa may hawak ng pera. Ihimurin ko yung wet box niya. Oo, di ba? Wala na, no choice eh. It's really their bargain. Is it all worth it na magtatatahol ako dito? Kasi kung kunwari ganito, real talk lang tayo, Tito Aaron. Kung kunwari ako congressman, I think that a university, a college, a college is something that is really needed by my district. Kailangan ko ng kailangan ko ng 1 billion na pondo para dyan. Of course, I will not be given 1 billion. Parang sino ka ba? Ba't ako bibigyan ng mga yan? Ganyan. So, they have to get something out of me. 'Di ba? Kung sino yung ibang mga congressman, ganyan. I have to offer something to them that I can do something to persuade or to ganyan, na mapapakinabangan ng mga taong may hawak ng budget. Okay? Mismo. So, dito pumapasok yung kung sino yung may hawak ng budget, di ba, kailangan mo ng pera, gusto mo ng school, di ba? Gusto mo ng tulay, di ba? Pag sinabi kong tuwad. Di ba? Pag sinabi kong tuwad. Kaya lahat gagawin mo talaga. Yun ang gagawin mo talaga. Okay. No choice ka talaga kundi sumunod. Ang problema nga lang, sa dami na nangyayari na umpisa ng impeachment, contingency fund na napunta sa confidential funds, ICC, lahat yan kinontra na ng presidente. Pero ang tanong, nakikinig ba ang House? Ang pinakikinggan nila ngayon, puro dilaw. Ang nakakagulat pa, yung unit team na nakakampi nila, yun ang binibira nila. Then, yung mga bumibira at gusto magpahukay, kaya pulakay, ngayon sila ang nakapalibot sa Pangulo. Well, tapos tayo pa yung bulag, tayo yung bulag. Ang pinaka dyan, Tito Aaron, ang pinaka nakakasuka. Yung House of Representatives ngayon, yung mga kaganapan sa House of Representatives, ang pinaka nakakasuka dito, panalong-panalo yung mga kalwa. Putang ina, sila ang real winner dito. Totoo, kasi kung mababalikan natin yung mga sinasabi lagi ni Ka Eric, yan naman talaga yung laro nila. Wala silang pakialam sa gobyerno natin. Yung kinukuha na nilang pondo, yung pamahalaan, wala silang pakialam dyan. Ang talagang goal nila is guluhin ang gobyerno. 54 years na. Tsaka kita mo, nakakagulat nga yan. Naglabas ng amnesty. Meron pang pistok. Saan ka nakakita na tayo yung panalo, hindi na nga naka-stalemate yung buang na yung mga CTG na yan. Tayo pa ngayon, ang binibigyan nila ng kondisyon. Ang masakit pa dyan, utaragis naman. Sabi nga, pag niloko ka na isang beses, kasalanan niya. Pero, pag niloko ko pa ng pangalawang beses,
Sa atin na yan. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, di ba? Oo, Pang-ilang susubukan pa rin, anak ng patawa sa manok. Ang gagawin lang naman yan, yung mga political prisoner, lalo na yung mga opisyal nila, paglaya niyan, then sasabihin nila, walang nangyari sa pistok. Oh, wala na naman yung political prisoners natin. Oh, alam mo, naman sila. minsan kasi yung tao, bulag talaga sa kapangyarihan niya pag natikman niya yan, tapos hindi niya kayang kontrolin. Oo. Lahat gagawin niya para sa mas malaki pang kapangyarihan. Kaya kita mo, kahit wag na tayong magano, history repeat itself. Sino ba sumira kay Apulakay? Kamag-anak. Oo. Tapos ngayon, yung mga nagbubulag-bulagan na maganda pa rin ang ginagawa, hindi pa sila akala ko ba mahal niyo yung presidente niyo? Oo. Tapos ngayon, hindi nyo nakikita yung kademonyo ng ginagawa nung nakapalibot sa kanya. Akala ko ba mahal niyo ang presidente ninyo, pero okay lang sa inyo na ang yung, di ba nung yung sa Marawi, 'di ba? Ang nagsi-stern warning si Martin. Hoy, ikaw presidente, ikaw ang may command sa military at saka sa police. Correct. I am sternly warning the terrorist. You will pay. May pag-ganon-ganon pa si Uncle Martin. Kaya nga minsan hindi na natin sila kailangang hulihin o yung manmanan kung ano ginagawa. Kasi sa bibig na mismo nila lumalabas na sila yung nagpapatakbo ng gobyerno. Totoo. Hindi sila nakikinig dun sa isa eh. Dahil nga, di ba, sabi ko nga, ay, nako, dito ko na naman masasabi. Wag na muna. Baka ako naman ang malibel. Ingat. Sa manok. Yung iniisip ko nga, Tito Aaron, na yung isa sa mga major reason mo kung bakit parang hindi na tama to yung ang pagkiling sa CPP, NPA, NDF, no? Yan yung nakadagdag. Oo. Pero yung... Kasi ano mo yan di ba? Ever since very strong love na love ko yan against that di ba? Love na love ko yan. Kaya nga yung... strong, di ba? That it cost you a lot. Oo. Sobrang love ko yan. Oo. Alam mo, may kwento ko lang di ba? Ilang beses na pupunta ng Senado. Oo. Tapos, di ba nakasama ko doon si Senator Bongo. Tapos sabi ng mga staff niya, ay, sorry. Nawala yung ilaw ko. Sabi ng staff niya, tinuro niya yung isang senador. Oo. Yung best friend mo. Oo. Yung nagsara sa akin ng pinto doon, nung nakaraang yung pangunang punta ko. Yung binalibagan ako ng pinto. Tapos eto na, yung isa, kasabay namin sa elevator. Tapos sabi sa akin, isa po, ayan si Sabi niya, di ba kakampi yan? Sabi ko, hindi ako nakikipag-picture sa traidor. Lalo ng hunyango. Tawa sila lahat Napatingin sa akin si Senator Bongo Ayun kasi, wala namang problema. Kaya pag nakikita ko talaga sila, After na to na... ito yung last, yung pumunta ako ng plenary noong November 28. Recent lang. Okay. Oo, kasi wala akong magawa dito sa bahay. Oo. Pumunta ako doon. Oo. Tapos nagpalagay ako sa guest. Oo. Kasi gusto ko magtanong. Oo. Actually, yung nagsabi, yung hindi ko pinicturean, yung nagsabi na, di ba, mabait naman kami. Nakuha nga sa inom lang Alam mo na, sino yan? Hindi mo napanood yung sa plenary na yun, no? Hindi. Talaga? Meron ganun? Hindi. Yung sabi niya, mabait naman yung mga Chinese. Oo. Doon ko nga lang nakita, pati yung Korea, nagawak-hawak sila ng kamay, pati Japan. Tapos sinabi rin ng China na mabait naman din tayo, kaya tsaka ayaw din nila ng gera. Tapos sinabi niya lang na habang nandun siya sa pinakataas, kita nyo, nakukuha kasi lahat ang bagay sa inom. Medyo nakainom na kaming lahat. Nasa plenary yan, nandun yun, November 28. November 28? Check ko nga yan. Hindi, at least naman maganda yon, maganda yung nangyari. Doon pa lang, makikita mo na ang China rin, hindi naman gusto ng gera. Kaya lang, syempre hindi rin natin maiiwasan yan. Appropriate yung kumbaga, nagets natin yung point na, they express yung parang friendliness sa isa't isa. Yes. Pero nga lang, yung parang extra remark, mukhang hindi okay yun. Nakukuha sa inom.
Ganun, yun ang problema eh. Cold School Maki, hello, thank you sa yung rosas na pula. Na pink na lang, na pink. Ayun. Yeah, alam mo, doon sa Senado, si Senator Coco, di ba? Si minority leader. Nagpunta pa ako sa office niyan. Kasi nga, doon nga ako natawa sa kanya. Napaka-fair niya. Kasi nung pinakilala niya ako sa kanya, sabi nga nung isa, yan po yung number 1 basher niyo. Nandun ako sa office, nagulat ako eh. Tapos sabi niya, old school Pinoy? Sabi niya gano'n. Sabi niya, okay naman mambash. Sabi ko, opo, basta kailangan panggising lang, hindi naman po ako bumababa. Oo. Isa lang talaga yung nababa ko yung sarili ko, yung nawalan ako ng coolness eh. Di ba? Yung natanggal yung channel ko sa YouTube. Oo. Pero to be fair naman nun, ang dami rin kasi talagang na high blood nun kay kay, di ba? Oo. Kay Senator. Sobrang, Nawala talaga ako nung nagpunta ako, binagsak ako ng pinto eh. oo. Sobrang dami rin talaga na high blood. Actually, ako nag-content rin ako nun na talagang parang, ma'am, what are you talking about? Ganyan-ganyan. Pero yung sa'yo kasi talaga nun, talagang wagas talaga rin yung, maraming nagalit. Maraming, kaya, Hindi actually yung sa akin kasi, tumiklop rin talaga si Senator Loren nun sa issue na yun. sumobra rin yung mura ko eh. Naibaba ko hanggang dun sa anak eh. Oo. Na which is hindi na public official. Oo. So doon ako nagkamali. Oo. Aminado naman ako. Actually nung ibabalik yung pinapili pa ako live o yung babalik. Talaga? Kaya pero sabi ko na lang, tanggalin nyo na lang. Baka pwede yung ano lang yung video. Oo. O kahit lahat na ng video, tanggalin nyo na. Pati yung mga terorista, tanggalin nyo na yan. Wag lang yung subscribers kasi Oo. malapit na eh. Oo. Kaya lang, wala tayong magagawa. Kaysa naman ano pa. Tsaka parang wala ka na rin parang wala ka na rin utang Oo. ng loob, di ba? Kaysa naman lumuhod ako, tapos mag-public apology. Never. Oo. Tain nila. Ganun na lang, di ba? Ganun Tsaka na. ang dali naman eh. Kasi kung seryoso ka dun sa bayan mo, hindi ka tumitingin sa politiko, sabihin natin may bias ako ng konti sa DDS. Dahil, totoo naman, walang perpektong gobyerno. Oo. Pero yung kay PRRD nun, gumagalaw ang gobyerno. At yung mga desisyon niya, ayun yung mga gusto Yes. natin, di ba? Correct. Yung mga gusto natin, nakikinabang yung bansa dun sa mga decision making niya. Biruin mo nga yung US kung magsumamo sa kanya, hindi pa rin niya Pero ngayon, ng putragis, US na naman nagko-control sa atin. Oo, kumbaga inopen ni PRRD noon na parang tayo bilang bansa, we do not need to be tuta of US. We can actually foster different relationship with different countries. Ang problema yung US kasi ayaw niya ng ganun. Diba? Ayaw niya. Buti sana. Okay naman kung ayaw niya nang makipagkaibigan tayo sa iba. Ituring niya tayo na kapareho nila. Correct. Di ba? Naalala mo yung Pearl Harbor bombing. Sino bumomba niyan? Japan. Pero sila ang tinulungan ng US. Tayo yung kaalay nila. Ang daming namatay dito. Pero hanggang ngayon, ano tingin nila sa atin? Little brown little brother? Oh, little brown brother, ayun. Oh. Nakakaloka rin. Masakit eh. Mm-mm. Nainis na yan. Tapos, ngayon, tingnan na lang ginawa nila sa Ukraine. Sinulsulan ng sinulsulan. Ganun din ba gusto natin? Eto lang mga kababayan, yung mga follower ni Sis Joey. Huwag naman sana matuloy yung gera. Yang maiingay na politiko na yan, na nagsasabi, wow, West Philippine Sea, US tayo, ganyan. Tandaan nyo po, yung mga oligarko, yung mga politiko na yan, pag natuloy ang digmaan, mag-uunahan niya pumunta sa bayan ni Uncle Sam. Ang matitira dito, tayo, ordinaryong Pilipino. Tapos, ang ginagawin sa atin, alipin, sex slave. O tapos sila nandun kay Uncle Sam. Tapos pagbalik nila dito, parang si Aguinaldo, nagawa na ng strategy. Tapos maglolokohan pa tayo. Kailangan pa nating maging solido sa mga politikong pulpul na trapo. Ay, nako. Ayan. So, sabi ni W, hinihintay na kayo ni Attorney Bruce, sabi niya. Alam mo yung mga nag-wish Pero ng... ikaw daw muna ang uunahin eh. Oo. Ikaw, mauna ka daw.
Aba, alam mo yung mga nag-wish na ganyan. Actually, may pagka-mangkukulam ako eh. Ano? Hindi, actually, Yung pagka talagang ganyan. Di ba yung kay PRRD rin, dami nag-wish na una sila? Oo. So, yung Ay, mga nag-wish nako. sa akin ng mga ganyan, yung mga ano, bumabalik talaga. May pagkamangkukulam ako actually. Medyo malakas. Tsaka yung Alam mga mo yung ganyan malakas kasing yung uso? nagko-comment, Yung yan malakas. yung madali talagang mauto at nagiging bulag sa paniniwala. Dahil lang, iniidolo nila yung apelido o yung pangalan. Pero yung mga ganyan, walang pagmamahal yan sa bayan. Kaya nga True. ganyan lang yung mga yan eh. Puro hinihintay na kayo ni Atty. Bruce. Eh, ganyan. Ay, nako, Diyos ko, Alam mo, mabagin. W, yung kaninang nagsabi nun, ingat ka kasi yun yung sinasabi ko, may pagkamangkukulam ako. Malakas usog ko eh. Be Sa careful what you wish for. Oo, malakas usog ko. Yung, alam mo, meron akong nausog nun dati sa La Union. Isang linggo sumuka ng tubig. Alam mo pala may kikwento ko. Kanina kasi, di ba nga, nag-post ako nung nasa kasal pala siya during nung December 3, parang ganon. December So may 2. nag-correct sa akin, fake news ka talaga, December 2 siya nandun. Eh di mas lumalim tuloy yung ni-research ko. Ang bobobo kasi, kumbaga kung ano lang yung pinaliwanag sa kanila ng mga binabayarang vlogger, yung mga tumatanggap ng allowance monthly. Oo. Akala nila, wala akong alam dyan, may screenshot ako, oy. 20K daw yung offer, tangina. 20K, tapos magtatanggol mo si Tamba, parang, uy, Diyos ko, hirap-hirap yung pagtanggol niyan. Dapat Tsaka hindi, nagtataka nga ako, nilaloko nga si Johnsky. Sabi sa niya, tol, 20 mil. Eh, bakit inakusahan nila tayo? May 50,000 tayo a month, tas 20 lang. Dapat nga, mas doble nila, di ba? Mga Oo, bungol talaga. Diyos Pero mo. mo, doon lang umattend siya nung December 2. Sabi na December 2. Pero nung tinignan ko yung Las Casas di Batak, di Acuzar, di Batak, Oo. November 28 to December 2, nakasara na yan. Mm. Dahil may executive nga, yung kasal nga. Oo. Tapos sabi niya, "Oh, hindi, fake news ka, December 3 nangyari yung bombing." Okay, eh yung Lindol. Pareho. Anong oras nangyari yung Lindol? Parang 10 ng gabi, 10:30. 230, oo, 7.6 Oh, ang lakas nun. Tapos, bakit hindi? from then on, niyanig na ng niyanig Yes, yung dami hindi naglabas ng statement, naglabas pa 12:30 na yata o mag-aalas 12 ng hapon. Ano yun, hindi pwedeng gisingin kasi may hangover? Tapos, nagkaroon ng bombing. Ilang araw siyang walang paramdam. Ang nilagay nila sa Bongbong Marcos at sa PCO, yung gift giving nila ng bata. Tapos kailan sila naglabas? December 5, may COVID ang Pangulo. Eh mga buang kaya nga sinasabi natin, parang tayong pinaglalaroan na itong mga to. Kung may COVID yan, dapat si Lisa, kasama yan. Quarantine din. Yung mga nasa kasal, quarantine din yan. Ang masakit lang, Pangulo lang talaga. Pero si Lisa nakapagbukas pa ng Japanese restaurant sa Manila Polo Club. Di ba? nakakaloka. Ito yung sobrang talagang tone deaf. No, parang, wow, ma'am. Mag-o-open ka talaga ng restaurant, ma'am. Wasak na wasak po ang Mindanao. Diba? Ang dami. Tapos, It's so dirty kasi. ma'am, diba? Tsaka nakakawala ng pagkaalta kung nandun ka lang sa mga ganyang lugar, no? In the middle of terrorist attack, pagkatapos nagbubukas ka ng restaurant, 'di ba? Parang, ma'am, bad taste, FL, come on. Come Ganun on, nga, di ba? FL. That's just come on. 'Di ba? Maling-mali. Ako, sa totoo lang, ako hindi ako harsh kay FL kasi, unang-una, hindi ko naman binoto yan. Ang binoto ko si BBM. So, kumbaga sa akin, parang wala akong personal na galit kay FL or whatsoever. Kung kunwari, ang mga palpak na desisyon sa gobyerno ay, let's say, si FL yung gumawa nun or whatsoever, kagaya ng sinasabi ng iba na siya ang nagko-control or whatsoever, ganyan-ganyan. Ang sa akin kasi, kahit si FL yung mali, si BBM pa rin yun kasi siya yung binoto ko eh. Correct. Ganon. Pero dito sa insidente na to na nag-ribbon cutting si si Madam, parang Madam 7.6 yung lindol. Tapos Madam, meron tayong terrorist
attack. 'Di ba? Parang, ma'am, ikahiya nyo naman yung pagkahiyaan nyo naman yung asawa niyong presidente. Kung maalala mo dati, Ano sis, yan? naalala mo yung lindol sa norte? Yung unang-unang ilang buwan pa lang siya. Mm. Di ba ganyan ang panawagan ng Dilaw? Nasaan ang Pangulo? Ganyan-ganyan. Nakipagbardago lang pa ako noon kasi nga, nung mga to, binoto ko yun, ganun ako, gigigigil na ako sa inyo. Ano ang lagi sinasabi? Di ba nung nag-press con siya, hindi ako pupunta diyan, makikigulo pa ako kasi maghahanda pa kami ng police, security, makikipagsiksikan lang kami. So siguro dun siya pwede pala yung ganung palusot dahil nga ayun ngayon ang ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Na which is mali na. Well, actually, sa totoo lang, Tito Aaron, hindi naman ako meron bang nag-expect that PBBM should be there immediately? Actually, at ito nga yung yung mga nasasaktan para sa Mindanao, hindi naman yung mga taga Mindanao yung nagrereklamo eh. Hindi naman taga Mindanao kasi Mismo. yung mga taga Mindanao, hindi naman sila reklamador na, uy, kinato kami, parang puntahan nyo naman kami. Hindi naman ganun yung, ang dami-dami na sakunang nangyari dyan. Hindi sila reklamador ever. However, ang point lang dito is, 7.6 po yung lindol, hindi po mahina yun. Napakalakas po nun, okay? Napakalakas po nun. Aside from that, on top of the sunod-sunod na pagyanig sa Mindanao, meron po tayong sunod-sunod na mga encuentro with NPA, ganyan. And then the last nga, ito yung sa MSU. 'Di ba? Inatak ng terorista. Tapos, yung presidente na rin yung nagsabi at the onset na it's a foreign terrorist. I mean, kapag sinabi mo foreign terrorist, putang ina, hindi ba dapat matakot ka dyan? Baka maging Marawi part 2 yan. Hindi, Correct. di ba it should put you on your toes na parang, hindi ba dapat manginig ka dyan? Pagkatapos, di ba? Wala, parang 20 lang eh. Message naman dyan, Mr. President! Di ba? Papa, alam mo dati nung pag yung nagkakamali yan, lagi ko nang sinasabi, hindi ako magsasalita ng against. Kakamutan ako ng ulo pero hindi, mali eh. Kung tatahimik din tayo, kahit mali, umalis na tayo din sa social media. Kasi kaya nga tayo nandito, para sa bayan natin. Bakit tayo magpapaloko? Hindi naman tayo yung binabatuhan ng kapirasong buto para lang magpapogi ng mga trapo. Ang pangit ang pangit na nung ginagawa. Oo. Ang parang ang nangyari kasi dito from being so hopeful during the election. Ako, ito yung transition ko, ito yung mga turning points ko, Tito Aaron eh. I was very, just like you, I was very, very hopeful. And then, first year, parang okay. Syempre, parang kuda-kuda lang naman yung mga panahon na yan. Kasi, you can really just do so much doon sa first year. Maglalatag ka lang naman ng polisiya niyan eh. Pero nung nangyari na yung sa Love the Philippines, yung sa PAGCOR logo, yung mga parang medyo meron na akong naaamoy na hindi maganda sa Congress. Tapos parang there is, parang yung, I'm starting to feel like, parang from being hopeful, from teka, anyari, ganon. Pagkatapos parang, sige, fine, mukha namang nagtatrabaho, sige, tingnan natin yung result. From being hopeful to, sige, wait and see. Diba? Pagkatapos, dumating na nga yung mga actions na opposite ng mga sinabi niya. Diba? From hopeful to wait and see to putang ina. Diba? To hopeful to wait and see. Hanggang pababaan mo ba? Wala na eh. Oo, na parang yung inubos ka na. Kaya nasabi ko, the president should be very, very careful because political capital is not forever. Huwag mong ubusin yan sa mga walang kapararakang bagay. Mismo. Ang problema, sinagad ng presidente, inubos niya yung Siguro personal ko na nasasabihin sa'yo, sis. ang mahirap kasi dito yung ang kagandahan dito,
meron pang time si PBBM. We're approaching, the second year of PBBM administration. He can definitely make bawi if he wants to. Pero ang problem kasi dito, ako hindi na ako hopeful sa uri ng decision making niya ngayon. 'Di ba? Parang sa akin, ako nga parang parang di magtatagal to. I don't think kasi nagagalit na yung mga tao eh. Actually, sis, tama yung sinasabi mo nga, nagagalit na yung tao. Tayo naman, kaya tayo bumibira, gusto natin siyang gisingin at tulungan. Kaya lang masakit, ang ginagawang counter-attack sa atin, nagbayad sila ng mga titira naman sa atin para pupugiin at pasinungalingan yung mga sinasabi natin. Kaya lang ang masakit, sila may script, iisa-isa lang yung kumpas nila. No, yun lang naman yun ang masakit doon. Mahirap talaga, masakit mabudol. Yung lokohin ka nga lang ng boyfriend mo, masakit yung pa kaya pinagkatiwalaan mo. At Pero mas masakit yung alam mong nabudol ka na, tapos ayaw mo pang umamin. Oo, at least ako, nung sinabi ko nabudol ako, ang luwag ng pakiramdam ko. 'Diba? Masakit talaga, pero hindi tayo kakamping hindi tayo bulag 'Di ba? Hindi Pero tayo, yung kita mo yung kakamping ngayon, tsaka yung dilawan, tahimik. diba? Naalala ko ng eleksyon, tinanong ako ng kakamping, sabi gano'n ng kakamping, pagka si BBM ba pumalpa, kaya mong i-criticize? Oo naman. Sabi ko gano'n, bakit naman hindi? Oo naman. Mismo. Sabi ko, kaya nga ako walang tiwala sa mga kakamping Kasi kayo, during the election, nakita ko na hindi nyo kaya i-criticize si Lenny. Ngayon si Lenny, kung ifa-fuck up niya yung bansa, tingin ko, papalakpak lang kayo all the way. So that is why, ayoko manalo si Lenny. Kasi kayo ang nakakatakot na mga tao. Kasi kayo yung mga tipo na, as long as you have the power, tama o mali yung ginagawa nung sinusuportahan ninyo, pikit lang yung mata nyo, 'di ba? Pikit lang yung mata. Hindi kami ganong uri ng supporters, 'di ba? Mismo. Kasi, aanin mo yung mga ganyang paninindigan mo kung nakapokus ka lang sa isang politikong iniidolo mo. Oo. Wala ka kasing masasabing maayos kung magiging bias ka. Kahit kita mo, ang dami nang nangyaring magulo dito, ang dami niya ng pinangako, ngayon inalisan niya na yung agriculture. Meron ba siyang napagawa ng mga post-harvest facilities? Panay Parang Yung meron, pero ilang piraso lang Department of yata. Agriculture, 'di ba? I mean, 18 months sinawakan mo 'yan. Parang ang dami-dami mong sinabi na gusto mong gawin, tangina. Ano ba yung na-institutionalize mo diyan na proseso? Or 'di ba? Kaya nga nakakatawa na nga lang ginagawa nila. Basta kontra ka, meron kang in aid of legislation. Ayun. Ang tawag dito si 1-4, kanina yung si 1-4 umakyat. Akyat ulit para makasama ka sa usapan. Tapos basahin ko lang tong comment ni Maawa kayo kay Sarah, kayo lang din ang sumisira, sabi ni Rusty Vlog. Bakit naman? Ano ginagawa namin? Bakit naman? I sent an invite. Explain mo nga po sa amin kung bakit. Ay, nako. Ayun. Sino po sinusuportahan ninyo? Yung bayan ko. Ang bayan po ang sinusuportahan natin. Pilipinas po sinusuportahan namin, hindi po politiko. Madali pong sumuporta sa politiko. Pero yung tunay na susuportahan dapat natin, ang bayan natin. Ang layo nyo naman. Oo. Gabriel Tolentino, in-answer na wag pong paulit-ulit yung question. Sus, bumaligtad na kayo, sabi ni Tiger of Asia. Kanino bumaligtad? Yan nga, kanino kami bumaligtad? Porkit sinuportahan lang namin, hindi na kami pwede mag-criticize kung mali ang ginagawa. Kailangan pala. Uulitin ko alam ko hindi nyo naman nalalaman yung mga sinasabi ko dun sa YouTube ko. Tandaan nyo, kampanya pa lang, sinabi ko na rin yan sa headquarters. Kahit dun sa mga nanonood sa akin. Pag nanalo si PBBM, hindi nyo maririnig sa akin ang gusto nyong mapakinggan. Ang hirap kasi sa inyo, gusto nyo lang mapakinggan, yung gusto nyo lang marinig. Para kayong mga andyan na sa harapan nyo, pero hindi nyo pa rin nakikita. Bulag ang tawag doon, bulag. Bulag na bungol pa. Ayun. So, itong huling incident na to, parang it
it really spells yung weakness ni PBBM eh. Na parang, ito yung sa totoo lang, yung sa kasal, yung sa ano, yung, pwede naman tong ma-address, pwede naman tong hindi na lumaki eh. 'Di ba? Actually, yes. Alam mo, napakasimple yan eh. Wala kang problema kung umatin siya dun eh. At least meron siyang pahinga. Ang masakit lang, wala siyang ginawa nung lumindol, wala siyang kahit video message lang sa kababayan natin, kahit 30-40 seconds lang, katulad nung ginagawa niya pag nagbablog. Di ba na, wag po kayo mag-alala, nandito ang gobyerno. Wala eh. Pero hinihintay pa yatang mawala ng amats bago maggawa ng statement. Eh, yung statement ba yun? Ready statement na yun. Totoo. Tapos, nung nagkabomba, puta, sasagot mo dahil hindi ka nakita ng taong bayan, may COVID. Totoo, ayun. Tapos, sigurado yan, yung December 10 na party nila dun sa, canceled yan kasi maraming nakapuna eh. Ayun lang. O kung itutuloy man, hindi yan na-attend doon. Teka lang Tito Aaron wait lang kasi meron Ay, naman. hindi, sis, bababa muna ako at meron lang ako kakausapin. Sige. Okay. Thank you. Ingat po, ingat. Tito Aaron sa pag-join ha. Thank you Ay, so much. ikaw pa. Anytime. Thank you. Daan ka lang dito pagka may oras ka. Shoot. Okay. Ayan. Sige, teka lang guys meron lang akong wait. Teka lang guys Pasensya na guys meron lang akong very important na Teka lang guys, wait lang, sorry. Teka lang guys sorry. Sino to si Wooser?
Guys, pasensya na ha. Teka lang ha. Kailangan ko mag-end live kasi meron akong kailangang phone call na gawin. Uneducated naman pala mga taong to, sabi ni Miko. Sino kaaway mo, Miko? Yung 42 at 47 nga bigas, pinatigil niya kasi malulugi na sila. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano nangyari sa gobyerno natin. Ano ang tawag dito? Mag-end live muna ako ha. Kasi I need to make a phone call. Meron akong kailangan ano. Balik ka ma'am. Hindi ko sure. Pero meron kasi akong kailangan ano. Tayo kaaway niya ate. Sabi kasi na wala daw siyang ginagawa. Sino si BBM? Ano bang ginagawa ni BBM ngayon, Miko? Si BBM mo lang ginagawa. I'm pretty sure may ginagawa si BBM, no? But ang point kasi dito, Miko, whatever he is doing, it's not enough. And people are getting exasperated. So, sorry. Ayun. Anyway, ang tawag dito, mamaya na lang ulit. Hopefully, sana makabalik ako mamaya. Ayan. Okay, sige, bye-bye. Bye-bye muna.